sabi natin sa Korte Suprema, na walang karapatan, walang kapangyarihan ang ICC na makialam dito sa ating bansa. Ang daming grounds na wala sila jurisdiction. So madalit sabi, walang jurisdiction ang ICC. Illegal ang kanilang pag-issue ng warrant sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC. So lahat ng ginawa nito, illegal. Ang tanong, maaari ba ang isang warrant of arrest na issue ng isang bansa o ng isang institusyon ay maipatupad dito sa ating bansa? Ang sagot po dyan, maaari kung ikaw ay susunod sa patakaran na inilatag ng batas. Anong patakaran? Anong batas? Kasi meron tayong tinatawag na extradition law. Kung gusto niyo ang isang mamamayan na nag-commit ng krimen dun sa ibang bansa at kailangan yung kunin sa atin, kailangan na kayo'y mag-apply sa hukuman dito sa ating bansa at ipakita nyo ang mga kadahilanan kung bakit nyo gustong arestuhin ng isang mamamayan. Dapat mag-file kayo ng ano ba? Order ng application sa hukuman. Para yung hukuman, matatawag mo yung gusto nyong arestuhin at pagbigyan siya ng pagkakataon ipaliwanag na mali ang ginagawa nila. At yun namang nag-a-apply ay ipaliwanag nila kung bakit kailangan na siya ay maaresto. Pero hindi mo ginawa yun. Nilabag na nga nila yung ating batas. Lalabag nila ang batas kaugnay sa pag-aresto batay sa isang warrant of arrest na ibinigay ng hukuman. O ito pa, nilabag mo nila yun. Puntahan mo na rumbang ang warrant. Sabi po ito pong ICC ay walang kapangyarihan. Bakit walang kapangyarihan? Sapagkat, unang-una, yung pong tratado at yung batas na lumikha sa ICC ay hindi yun na ilathala sa Official Gazette. At sa ating batas, ang anumang batas na lokal, batas na dayuhan, dapat itong nilalathala muna sa Official Gazette. Bakit kanyo? Bakit kailangan nilathala? Kasi dapat malaman ng mamamayan ano ba ang mga kalakaran na maaaring gawin ko na ako'y lalabag sa batas. Paano ko malalaman kung hindi nyo ilalathala upang malaman ng tao kung anong batas yan? Kaya sabi ho ng ating batas, hindi enforceable yan. Walang buhay yan, invalid yan. At ang Korte Suprema, sa kaso ng Tubera, sinabi na ho yan, hindi po pwede yan. Kailangan ilathala mo. Kaya yun una ho, ang dahilan, sabi natin sa Korte Suprema, na walang karapatan, walang kapangyarihan ang ICC na makialam dito sa ating bansa. Number 1 ho yun. Number 2, ipagpalagay na natin na yung jurisdiction na wala sila ay nagamot dahil sinasabi ng mga ibang abogado, meron tayong tratado na ratify ng Senado, maaaring pwedeng sabihin na meron na silang jurisdiction. Hindi pagpalagay mo natin na meron dati. Ang problema malas na nga tayo. Umalis ng tayo. So wala na silang jurisdiction kasi may jurisdiction lamang na kung ito ay miyembro pa. Ito pa. Nung miyembro tayo, naging miyembro tayo, sinasabi batas na nakaroon lamang sila ng jurisdiction doon sa miyembrong Estado kung
kung susunod sila sa tinatawag na complementary rule. Ano ba ang sinasabi ng complementary rule? Ang isang bansa na membro sa ICC, kung hindi ito willing, walang kakayahan na mag-usig ng mga nag-commit ng krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity like mass murder, genocide, aggression at kung ano-ano pa. Kailangan yung bansang yan ay walang kakayahan. At kung may kakayahan man siya, ay hindi rin siya gustong magpursigi ng pag-usig. Ibig sabihin, he may be willing, pero hindi niya gagawin. Unwilling siya. O madali sabi, pag ang isang bansa walang kakayahan na mag-usig at kung may kakayahan man, ito ay ayaw niyang gawin, pwede yung pumasok. Pero ang problema, kahit nasabihin mong dating miyembro, kahit nasabihin hanggang ngayon miyembro, hindi nga po pwede. Kasi nga, meron mo tayong kakayahan. Inuusig natin ang mga kriminal. Buhay na buhay ang hukuman natin. Buhay na buhay ang prosecution's office natin. Marami na tayong convict. Meron din inabsurd. Nulong natin 2 presidente. Ano pa? Layas natin. Yung batas talaga kaya. So, paano makakapasok ang ICC? Ang daming grounds na wala sila jurisdiction. So, madalit sabi, walang jurisdiction ng ICC. Illegal ang kanilang pag-issue ng warrant sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi miyembro ng ICC. So, lahat ng ginawa nito, illegal. At sino man ang magpatupad ng illegal na inisyo nito, gobyerno man, o mga pulisman, o mga opisyales, din. Tapos, ang among illegal na bagay, lahat ng gagawin mo magiging illegal yan.